Kuha tayo ticket dito sa ano, Light Ferries. So ayun mga ko, ano, dadaan kami sa ginawa nilang tulay. Parang napakaganda, no? Ayun ang pinto. So kailan ginawa tong tulay na to? Mga kano sa lagi mo ni? Ano sir? Meron siyang ano, lock dito. Lock din dyan. 21. Okay, para hindi mahirapan yung tao, no? Gandang design yung ano. Pwedeng madaanan ng motor, oh. So hindi maggalaw to? Ay, hindi. Oo, madaanan nga ng motor. Hindi nga maggalaw. So itong ilog, oh. Yung ilog. Yung igsoon niya sir. Oh. Gandang ilog. Magyugyug lang. Yugyug lang. Pero kung dili-diretso ka, hapon magyugyug ni. Dili. Kumuhulong ka, delikado ka rito. No? So, eto mga kakuha, no, ito yung bato na kung saan ay nakita nila na nagmumukhang paa, no. So, dati ito ay ano, natatakpan ng lupa. Nung nakita nila to, siguro gumuguho yung lupa, no, napapansin nila na may kakaiba sa bato na to. So, ang tanong kung bakit Bigfoot yung bato na yan. So, sa mga nakakaalam, no, at sa mga hindi nakakaalam, kapag Bigfoot, yan talaga yung sign ng Yamashita pag Bigfoot, no. So, ganitong form na bato, paa, pero nga lang ito ay mga yung kamay niya ay nawala na. So yung hinduturong malaki na lang yung yung malaking daliri na lang yung natira, tapos yung iba nawala na. At sa baba mayroon pa, no. So kapag nakakita kayo ng bato na to, so titingnan niyo yung mga sign kung baka mamaya ay nasa paligid yung item o nasa kanya mismo. So sa ganitong pagtingin ng mga bato mga kuha, ay kailangan talaga mausisa ka. No, titingnan mo yung mga butas, kung naka-form ba o hindi naka-form. Titingnan mo ba kung legit hindi legit. At yung history ng area, kung ito ba ay pinagkampuan ng Hapon o hindi. So ang history na to, dito sa area na to ay ito ay pinagkampuan pero hindi dito, nasa malapit lang. Itong lugar na to ay nasakop ng mga Hapon. So matagal sila dito, no, may nilagay sila dito. So na-scan namin yan, no. In-scan na namin yan. At positive na mayroon dyan. Sasabihin ko lang sa inyo, ang percentage na na-scan ko dyan is 254% niya. So ibig sabihin mas mataas pa sa inaasahan natin. Kasi ang inaasahan natin is 200 eh. So 254. 254 ang percentage. Parang may na-scan na ako niyan doon sa ano, Iligan, ganoon din. So, ang unang makikita nyo dito mga kuano. Aray. Op. Kung makikita nyo, yung butas na yan, ayan o. Yung isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. So, nakasiyan. At may dot sa gitna, ayan.
So ibig sabihin naka-enclose siya, no? Enclosed rock. Pero hindi niya sinasabi kung saang bato, kung anong bato. So pagdating dito sa gitna, may naka arrow sign yan. 1, 2, 3. Pero itong paa na to ay nakabaliktad yan. So titingnan natin paano yun. Babalik tayo dun sa baba. So ayun yung paano. Yun o. Yung nasa gitna ng malaking paa na to ay paa din. Pero yung paa na maliit na yan, mayroon siyang butas naman. 1, 2, 3, 4, 5. So ang sign na yan ay pababa. So nagdig sila dito. Pero dahil natatakot sila na mahulog ito, hininto nila dito. Pero ang na-scan namin, dahil yung paa na yun, paa na nasa malaking paa at may paa din sa gitna yun. So dahil dito yung butas niya, so dapat dito talaga magidig yun. Pero yan, hindi nakikita mo ako ano. Naka ano yan, naka-close yan dati. May lupa yan. So na-scan namin, itong paang malaki na to ay nasa baba yung item, no. Medyo malalim nga lang, no. Siguro sa ilalim nito hindi pa natin alam, no. Haka-haka lang natin na yung bato na sinasabi ng enclosed rock ay nasa ilalim nito, no. So ito ay sign talaga, itong bigfoot na to, at bihirang makikita. So marami pa namang butas diyan, no. Huwag mo lang pagpapansinin kasi may mga anchor lock to eh. Ayun, may butas din anchor lock yun eh, no. Ayan, no. So ang ganitong sign, wag talaga pang hinayangan, lalo na pagka legit na legit, no. So tiyaga, sipag-tiyaga na lang kung paano nila kukunin, kasi ang may sign na eh, may history. May mga na-scan na ito. So sipag-tiyaga na lang ito. Actually, kung tutusin nga, makukuha nila ito eh. Siguro mga 3 buwan, 4. Kasi hindi natin alam kung ano mga bato dito. Tulad nito, diba? Malaking bato yung nakapalatag dyan. Hindi pa nga siya tapos kung hanggang saan, hanggang ano. Tapos nahirap pa dito. Tapos nahuhulog yung lupa. So delikado. Ang maganda nito, i-open cut to ito. I-open cut. Huwag ngayon galawin yung bato na yun. Tapos pagdating ng mga 18 o 15, no? 15 to 18, saka magpalob para malaman kung ano yung nasa ilalim nito. At ang sabi ay naka-enclose, nasa malaking bato o nasa bato mismo o nakasimento malamang na mukhang bato, no? So dahil dun sa likuran ng ano niya, paa na to ay nakasi na may dot, enclosed rock. Pero hindi niya sinasabi kung saang bato, no? Wala siyang sinasabi kung saang bato dito. Basta sinasabi niya enclosed rock. At ang nagsasabi kung saan ay yung arrow na yan, yung dot na yan. Ayan, no? So baba pa dito, malamang nasa ilalim. Pero sa scanning, nasa ilalim talaga. So depende nila lang kung paano nila hanapin. So yun lang mga tutulong ko mga ano, sa kanila, kasi masipag naman sila, marami naman silang mga gamit. So yun lang yung may tutulong ko. Sa paghukay, sila na bahala nun. Pag makuha nila, sila na rin bahala kung bibigyan tayo hindi. Basta tayo tumulong dyan na malaman at may iwas to yung nasa isip nila. So yun mga kuha, happy hunting. Ayos. Ayun nga mga kuha, no? So pagkatapos ng buhol, magsisibo tayo kasi magkamotes island tayo mga kuha. So naturuan na natin dun sa may ano, sa may buhol, no? Dito sa buhol. So assignment ang pupuntahan natin sa Camotes Island. So kailangan natin magsibo. So paskat ang sasakyan natin mga kuha. Ito.
mga kuwa, yun o. Ang maliit na isla o. Yun. O yan, isla yan. Ay, hindi ko alam kung anong tawag na isla dyan, no? Pero napakagandang isla, white sand. Marami silang turista dyan, no? Hindi ko alam kung anong lugar yan sa napunta, no? Ayan, galing kayong Bohol papuntang Cebu, sa Tubigon kayo sasakay, pag umaga makikita niyo yan yung isla na yan. Ganda, pero ganito kalayo yan mga kuwa, oh. Ayan o, ayos. Dumadaan kami sa longest bridge ng Cebu. Dito sa ilalim. So ito yung barko, mga kuwaw. Yan na yung longest bridge. Yan. Mga kuwa, no? So dumating na tayo sa Cebu, papunta naman tayo ng Camotes Island. So ang tanong, magkano nga ba pamasahe? So ang pamasahe dito sa Camotes Island is 400 Cebu to Camotes Island, 407 mga ganun. So anong barko kaya, no? Tingnan natin kung dito okay. Barko maliit, mga sasakyan ay sasakay. Saan na tayo? Yan yung barko. Malit lang. So tatlong biyahe dito. 5 AM, 9 AM at saka 6 AM ang uli, no? Tatlong biyahe sa isang araw. At medyo maalon yung dagat mga kuwa. Tara, dito tayo sa kabila. So ayan mga kuwa, no? Dito tayo sa barko. Gabi na tayo kasi 6 PM. So gabi na makakarating ng Camotes. So pagdating ng Camotes, sa susunod na video naman yung papakita natin sa Camotes. Sunod-sunod natin yung lakad natin para malaman nyo kung saan ako pupunta. So kararating ko lang nung Isabela, galing ng Maynila, galing ng Isabela, kararating ko lang, tapos meron na namang inutos. So eto, Cebu, Bohol, Cebu, Camotes Island, ang assignment. So kita-kita rin sa next video mga kuha sa Camotes Island. So at least napanoodin nyo kung saan ako pupunta. Baka madaanan ko kayo, diba? So kung madadaanan ko kayo, malamang siguro pwede ako kaminto. Pero kapag kasi ganito travel, fix yung takbo. Bihira lang ako na makahinto kapag yung nasa daan lang, no? O madadaanan lang. So pagkatapos itong Camotes, di ko pa alam kung ano ang isusunod ko, kasi mayroon na naman daw yung isusunod na utusin, o mayroon na naman na ipupuntahan na isa na kaibigan din natin. So
Yan mga kuha, no? Salamat sa panonood ninyo at sa mga viewers natin dyan. Huwag kayong magsawang manood at mag-adventure tayo habang tayo ay bata pa. Kasi pag matanda na tayo, hindi na natin magagawa ang mga ganitong bagay mga kuha.